Okay, so welcome po muli mga kaibigan dito sa The Truth Will Set You Free Ministry, Bible Study for Busy People. Ngayon po ang pag-aaral natin ay may kinalaman sa God's love in the Hill of Fire, ang pag-ibig ng Diyos sa impyerno. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkataon na kami ay muling makapag-aral ng inyong mga salita. Tawarin po kami, Panginoon, sa iyong pagkasala at tulungan niyo po kami na ito ay maunawaan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, so sa ating pagpapatuloy po, ang ating pag-aaral ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa impyerno. Ayan, God's love in the hills of fire. Kaya po, ating unang katanungan ay ano po ang sabi ng Propeta Isaiah tungkol sa pagwasak sa mga masama. Sabi po dito sa Isaiah 28:21, sapagkat ang Panginoon ay babangon na gaya ng bundok ng Perasim, siya ay napupuot na gaya ng libis ng Gibaon, upang kanya magawa ang kanyang gawain at kanyang kakaibang gawain, at papangyarihin ang kanyang gawain, ang kanyang kakaibang gawain. So dito ay binanggit ni Isaiah, mga kaibigan, na ang Panginoon ay mayroong puot na kanyang gagawin. Na ibig sabihin, ito po yung paghatol ng Panginoon, isang paraan din ng pagpapakita ng kanyang pag-ibig. Dahil sa kanyang pag-ibig, hindi mananatili ang kasamaan at kinakailang maparusahan ang masama. Subalit, ang mga matuwid sila ay magkaroon ng walang hanggang buhay. Okay, so patuloy po tayo. Saan po nanggaling ang apoy sa impyerno? Hebrews 11:21-29, ang sabi, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na namumugnaw. Yan, so yung apoy na siyang pupuksa bilang puot ng Panginoon sa masama ay hindi po nanggaling sa ilalim ng lupa. Merong dito sa earth natin, sa pinakagitna ay merong impyerno rito. Hindi po ganon. Kundi sa Panginoon manggagaling. Ang Diyos ang siyang apoy na mamugnaw, ang sabi ng banal na kasulatan. Ano po ang mangyari sa mabuti at masama? Paano sila po ba ay parehong bibigyan ng gantimpala? Sa Matthew 5:5, mapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. So ang gantimpala ng maamo ay mamanahin nila ang lupa. Ang masama naman sa Kawikaan 11:31, narito ang matuwid ay gagantihan sa lupa, gaano pa kaya ang masama na makasalanan. So ang masama meron din pong kagantihan o reward. Kailan po ibibigay ang ganti o pinakahuli, final reward sa matuwid at saka mga masama? Ang dyablo po ba ay nasa isang kumukulong apoy sa sentro ng lupa at siya ang in charge doon? Meron po bang apoy na tinatawag na impyerno? Ang sabi ng banal na kasulatan, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel na nagkasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at ikinulong sa hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. So, ibig sabihin, sila ay nasa isang kalagayan na figurative ay impyerno, ikinulong sa hukay na kadiliman, subalit mayroong tinatawag na panahon ng paghuhukom. So, kapag ka po ang apoy ng impyerno ay sinunog ang masama, ito po ba ay susunugin ang masama sa loob ng milyon na taon? Ibig sabihin,
ang impyerno ay walang hanggan at ang mga taong masama naman ay hindi namamatay na matagal kung di nasa impyerno or nasa apoy. Ano po ang sabi ng Biblia sa atin mga kapatid? Sa Malakes 4:1-3, walang anumang ugat ang maiiwan. Ibig sabihin pagka pinuksa po ang masama, hindi po sila nabubuhay na walang hanggan sa apoy, kundi kapag sila ay nasunog na, naging abo na, wala na pong matitirang kahit ugat. Yan po ang ibig sabihin. Awit 37:10, ang masama ay wala na at sila ay hinanap pero hindi na sila matagpuan. So hindi po totoo yung paniniwala ng iba na ang matuwid ay walang hanggan sa langit, ang masama ay nasa impyerno pero buhay pa rin sila at walang hanggan silang pinurasahan sa apoy. Hindi po ganun ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po habang buhay o walang hanggan na nasa impyerno sila, kundi susunugin kapag wala na nasunog, di wala na po. Wala na, abo na. Ganun ang mangyari. Sabi sa Job 20:5-9, siya ay lumipad at hindi na natagpuan at hindi na muli makikita at wala na. Sa Kawikaan 10:25, ang masama ay umalis na. Isaiah 47:14, tiyak na sila ay katulad ng damo na kapag kasinunog ay nawala na po ang damo. Ganun po ang maliwanag na binabanggit sa atin sa Kawikaan, sa Awit, ayan sa Job, ayan wala na sa Kawikaan 10:25, ayan po sa Isaiah, sila ay katulad ng damo na sila ay nasunog at wala na. At ang mga masamang ito ay ano po ang tawag ng Panginoon kapag ang mga masama ay pinuksa, destruction. Sa Matthew 25:46, ang mga ito'y magpaparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay walang hanggang buhay. So, ganito po ang sinabi ng Biblia sa atin, mga kapatid, na maliwanag sa Matthew. Ang matuwid ay magkakaroon ng walang hanggang buhay, ang masama, walang hanggang kaparusahan. Ibig sabihin na walang hanggang kaparusahan, hindi na sila mabubuhay. Hindi ibig sabihin na walang hanggang pinaparusahan. Walang hanggang kaparusahan. Ibig sabihin, kamatayan, wala na sila. Ang matuwid naman, buhay na walang hanggan. Kasi ang kabaliktaran ng buhay na walang hanggan, kamatayan. Yung walang hanggang kaparusahan, hindi ibig sabihin walang hanggang walang hanggang pinaparusahan. Kundi sila ay walang hanggang kaparusahan, sabihin patay na, wala na sila. Pero ang matuwid nandyan pa rin, walang hanggang buhay. Ganun po ang sinasabi ng Biblia sa atin. Sangayon sa Biblia, gaano po katagal ang walang hanggang apoy? Ano po ang halimbawa na sinasabi sa Biblia ng dalawang syudad na inilagay pinakalimbawa, sinunog sa pamagitan ng apoy na walang hanggan? Sa Judas 7, ang sabi, gayon din ang Sodom at Gomorrah, ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagkabuyo, sa pakikiapid at pagsunod sa ibang laman, ay inilaan na pinakahalimbawa na sila'y nagbata ng parusang apoy na walang hanggan. So ano po ang sabi sa atin ng Biblia, mga kapatid? Maliwanag po na ang ibig sabihin ng Biblia ng apoy na walang hanggan, ang ibig sabihin ay wala na ang pagkatapos na sila masunog, wala na sila. Walang hanggan lang yung apoy hanggat may susunugin. Katulad ng Sodom at Gomorrah ay sinunog sa apoy na walang hanggan. Ibig bang sabihin hanggang ngayon nasa apoy, nasa impyerno ang mga tao sa Sodom at Gomorrah at buhay pa rin sila ngayon at nasa impyerno na sila? Hindi na po. Ang impyerno po, ang apoy na walang hanggan, ang parusa sa masama, susunugin ka sa apoy, pag nasunog ka, naging abo ka na, wala ka na. Ganun po ang maliwanag na sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, mga kaibigan. Ano pa ang sabi sa atin? Gaano ka kompleto ang walang hanggang apoy na sumunog sa Sodom at Gomorrah? Ang sabi sa 2 Pedro
chapter 2 verse 6, at pinarusahan siya ng pagkalipol ng pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodom at Gomora na pinaging abo at naging halimbawa ng mga nagsisipamuhay na walang hanggan. So ibig sabihin, yung apoy na walang hanggan, nagsipamuhay ng masama. Ang mga tao na nagsipamuhay ng masama, mga kaibigan, sila pala ay susunugin sa pamagitan ng apoy na walang hanggan. Ibig sabihin, idiomatic expression, yung apoy ay walang hanggan hanggat merong susunugin. Pero pagka nasunog na, ano ang sabi? Yan ay magiging abo. Ay di wala na po. Naging abo na, nasunog na. Yun po ang ibig sabihin. Ang walang hanggan lang na mabubuhay ay ang mga matuwid, pero ang masama, sila ay magiging abo at magiging wala na sila. Ibig sabihin, yung mga halimbawa ng ibig sabihin ng apoy na walang hanggan ay expression. Ang walang hanggan lang ay ang Diyos at ang maliligtas, pero ang mga masama, may hangganan sila, magiging abo sila pagkatapos na sila masunog. Hindi sila habang buhay. Ibig sabihin, buhay din sila, mga kapatid. Ang buhay lang ang matuwid. Hindi sila habang buhay ay buhay na matagal na pinarurusahan sa apoy. Yun po ang tinatawag na pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kaibigan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi po pinapahintulot na ang tao ay walang hanggan na nasa apoy, kundi ang tao na matuwid walang hanggan na buhay sa langit na bayan. Ang masama naman ay pupuksain sa pamagitan ng walang hanggang apoy na figurative language lang, pero magiging abo sila, magiging wala na sila, walang ugat, wala na lahat. At ang matitira lang po ay ang mga matuwid. Kaya ang ating dalangin sa Panginoon, huwag tayo makabilang sa mga Sodom at Gomora na sila ay sinunog, pinarusahan sa pamagitan ng apoy, kundi sila po ay binigyan, sila po ay nilagay sa parusang apoy, pero ang maliligtas, ang matuwid, ang mga manampalataya sa Panginoon ay magkaroon na walang hanggang buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga katotohanan ng banal na kasulatan na nagbibigay sa amin ng magandang balita na kung kami ay manampalataya, tumanggap sa Panginoon, tatanggap kami na walang hanggang buhay sa langit na bayan. Pagpalain niyo po ang aming mga kaibigan na patuloy nag-aaral inyong mga salita, nawa sa aming pag-aaral, lalo kaming mahanda sa ikalawang pagbabalik at mapasama sa inyong kaharian sa langit na bayan. Pagpalain niyo po ang mga kaibigan na sumusubaybay, at ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay, so muli po namin kayong inaanyahan, mga kaibigan, na patuloy po na sumubaybay dito sa ating programa na The Truth Will Set You Free Ministry Bible Study for BC.